Ang nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Ito ang medyo, medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. Meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong parang hindi totoo, parang inedit? Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Bako mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya? Ibig sabihin hindi na totoo? Kung mo ba wala siyang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya? Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez, hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Mas malaki pala ang pera din nun, ha? Bakit ganun? Ang daming sasakyan din nun. Nakikita niyo ba ang pagkakaiba ngayon? Pagka nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Sabi naman nila, kasi selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong pinipili, at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Meron pa binabanggit siya, singit ko lang, nagsimula doon sila 2016 bakit daw binabanggit 2022 lang hanggang sa kasalukuyan? Parang may mga tinanggal daw na pangalan Yun ang kanyang sworn statement. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung sworn statement. Isa pa yun. Ito ang medyo, medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na merong sworn statement na lalabas nung araw na yon? Yung sworn statement na yon, direktang ibinigay sa akin. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag-e-edit? Diretsong pumunta sa akin. Yun pa. Ako nag-edit. Yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing? Hindi naman doon sa hearing. Basta kailangan, sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama Bako mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya? Ibig sabihin hindi na totoo? Kung mo ba wala siyang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya? Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, yung sinasabi naman nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. Di may politika dito, hindi ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito, hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang.
tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives, hindi para magbigay ng testimony, hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oho. Opinion mo yun eh. Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, binabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? O pagkatapos, inahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo. Opo. Oo. Pahihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali. Opo. Ligtas dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Sa Krami. Sa Krami. Sa Krami. Detention Center. Opo. Sa Krami. Bakit Custodial ganun? Center. Uy, nag-request sa akin si Speaker eh. Teka muna. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request na yung Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, siya naman ata. Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Okay, kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credential sinasabi niya. Ayun. Sa mga tweet, sabi ko, hindi ko kayang tanggapin. Kaya hindi mo siya masoli dito. Naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado hindi natin kayang proteksyonan. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo madidisgrasya ang integridad ng ating inquiry dito pag gaganyan. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Mas malaki pala ang pera din nun, ha? Bakit ganun? Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Pagka nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez sa yun nga yung gusto nilang mangyari. Magsabi ka lang ng totoo. Merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga diskaya. May kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontempt. Ganito na ba? Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Opo. Ganon, sila yung gumagawa nun. Sa Senado, walang ganon yun ang nangyari kay Garma. Yun ang nangyari kay doon sa pulis, yung Ed, nakalimutan ko yung apelyido. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong parang hindi totoo, parang inedit? Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa yung chairman ng committee? O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Pinagtalunan, inapprove, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya gumawa ko kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako.
Ang ginawa niya dahilan ngayon, kaya hindi niya pinirma yung sulat ko, hindi na ako ang chairman. At binigay niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. So, yun po yung nangyari. Sa makatwid, yung aming ginawang proceedings, kino-question pa nila eh. Wala raw, marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction na tinatahak namin. Yun pa po ang binabanggit. Siguro, liwanagin natin. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Kami ang direksyon namin matuwid eh. Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo. Para hindi kayo makontent. Tama ba yun? Doon po sa punto ng pagiging state witness. Kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty. Hindi yung... Hindi ganon. Ganun ho ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10, pagsama-samahin nyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga to, plunder ito. Wala kang ibang makukuhang testigo. Okay. Ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw. Kaya sabi ko, makipag-unahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Kasi hindi na kayo magko-qualify. Tama po, sapat na nga po na. Hindi na kayo magko-qualify dito sa isang requirement. Nakipag-unahan ngayon yun. At yung kanyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunat niya. Yung mga tumitestigo are not the most guilty. Yan. Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yon. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga nakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat ang tanong muna siya. Kinausap ko yung Yusek. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya. Mali po kanya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at saka Section 10 ng Republic Act 6981. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So, kung wala kailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayo sinasabi na magsosoli? Oo nga pala, no? Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon, sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutrektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. Sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Pumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya Mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin na tayo pahiramin. Ano ba itong hiraman ba ito? Yun nga punto, yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong sana. Pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung di tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling manghiram din ang Senado. Kung ako lang hindi ako nanghihiram. Bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Yun po ang kanyang katwiran ako pa yung chairman That time, Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame,
Hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. 2:15. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Yun pa yung ano. Palahin mo ka niya. Ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba, the committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Sige, kausapin mo. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares lang din naman. Gusto ko lang, maalis sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate Pasay City. Sige, ako kayo na sa para lang makita nila tayo reasonable tao. Ano mangyayari nito, Sen, kung eto, wala na yung commitment nabibigyan ng state witness. Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin ang dito, batas ay batas. ang ibig sabihin dito, Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi yung mga sinasabi na, ang dami na yung binanggit na pangalan sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Wala nang black protection Kaya nga, ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang congressman doon. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalan ito at pangalan ito. Meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito para matanong din natin. Hindi naman Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Nako, pero ako naman naniniwala siya na nagkasundo-sundo kasi nagmerienda na lang pala kayo. Niyaya kayo magmerienda. Napag-usapan niyo na paano aayusin. Anong niyayang magmerienda? Kasi doon nababasa na. Halika kayo. Magmerienda na lang tayo. Di ba nung nagtatalo-talo kayo doon sa custody? Sa custody. Kasi magkukus tayo, sabi niya. Magkukus tayo. Ito kasi si Senator Jingo, yung gulo talaga dinig doon sa Anong nalaman niyo nung pagkatapos nun? Nagkukus na lang ako kayo. Siguro sabi ko naman, hindi nagkukus sila. Nagkukus kami rito. Hindi, hiwalay kami. Hiwalay ho ba? Akala ko pa nag-merienda kayo. Hindi. Akala ko nagbigay siya ng kahit merienda man lang. Sige, maayos na tayo. Tayo naman yung mga magino. Pare-pares naman tayong mga senador. Nung una yata, si Senator Jingo, akala niya doon siguro yung puntahan. Doon siya pumunta. Kaya lang nakahiwalay din siya. May nakakita, andito yung iba, nandun siya sa malayo, kumakain siya mag-isa. Kasi nahanap ko rin siya Siya nag-privilege speech Tapos pagdating ni Senator Alan, nandun ka, kumakain ng spaghetti. Siguro nalaman niya, nasan kayo makasama ko? Nagtanong-tanong, nandun siya kami, pinuntahan kami. So, may hiwalay silang caucus, may hiwalay kaming caucus. Pagka ganyan, Jen, parang nawawala na ng di ba? Parang lumalabo na may makakasuhan dito kapag humihina yung nawawala ng loob yung mga tetestigo. Di ba? Sayang naman. Pero anyway, Sen, ilatag natin kasi meron tayong Vox Populi sa araw na ito at nang sa ganun ay makapagbigay din po ng komento ang ating mga kababayan.